Magandang umaga sa inyo mga kaklase. Ah, ito na naman ang isang exercise, laboratory exercise number 3 na may pamagat na chemical and physical properties of hydrocarbons. So, isasubmit ninyo sa akin handwritten. Susulat ang pangalan, kung kailan ibinigay ito sa inyo. So, ngayon dapat ito ay October 28, 2021. Then anong course ninyo? Year level, BSA ang course 1 ang year level. Then date submitted, pinasa kailan. Okay, so dito sa introduction, hydrocarbons are one of the major component of organic chemistry. Bakit 1? Sapagkat itong mga hydrocarbons na ito, marami pa itong kasamahan, marami pa itong linkages kung saan binabanggit dito yung mga hydrocarbons na may kasamang mga halides, may kasamang hydroxide, may kasamang acid, kung ano-ano pa. Okay, hindi ko na didiscussin maigi yung nasa introduction, sapagkat ito ay inyong may isulat naman at hindi na kailangan dito sa pagsasagawa natin ng pagpamanhin at malakas ang ulan sa labas. Hindi natin mapipigil iyon at kinakailangan gawa natin ng paraan para hindi iyon makasagabal sa ating layunin ngayong umaga. Okay? So ang ating layunin, objectives is para sa mga estudyante para matukoy ang iba't ibang physical na katangian ng alkanes, alkenes, alkynes, alkadines, and alkatrines. Yung nahuhuling dalawa, alkadines at saka alkatrines, ay mukhang ititigil, kumbaga hindi natin ito isasagawa dahil ito naman ay double and triple bonds lamang. At dito muna tayo sa foundation, alkynes, alkenes, at alkanes. Okay? Number 2, matukoy ang iba't ibang chemical properties ng alkanes. Ano ba yung mga chemical properties niya? Halimbawa ay pwede ba siyang mag-react sa tubig, pwede ba siyang mag-react sa alcohol, pwede ba siyang mag-react siya ba ay may electronegativity, siya ba ay pwedeng maging isang ionic substance, o siya ba ay pwedeng ipag-react organically, or what I mean in the reduction process or the oxidation process. May mga reaction process tayo pangkaraniwan na yung oxidation tsaka reduction, kung saan pag reduction nadadagdagan yung mga chemical properties o yung mga atom ng alkanes o napapalitan. Samantalang oxidation ay nababawasan. Okay, number 3, determine their existence in nature. Paano ba sila nakikita sa kalikasan? Sila ba ay nagiging nagagawa ng tao sa laboratorio, o sila ay nakikitang lumalabas sa kalikasan ng walang nanggawa? Yun ang tinatawag na artificially manufactured or synthetically. Pag sinabing naturally or naturally manufactured, ibig sabihin ay hindi ginawa ng tao. Pag sinabing synthetically ay ginawa ng tao. So isusulat natin sa table lahat ng katangian iyan. Evaluate their common uses and their importance as chemicals. Pag-iisahin natin ang pangkaraniwang gamit nila kapag sila ay na-establish na bilang chemical. Halimbawa ay yung alkanes naging na siyang propane o kaya butane. So anong uses ng propane at saka ng butane? Ginagamit sila bilang LPG o yung gatong na pangluto, yung nakalagay sa tangke. Ganon din yung nasa sa loob ng mga lighter, yung mga disposable lighters nating nabibili, transparent. Kita natin na parang may liquid form na gatong sa loob.
Yun yung ah, propane. Propane. Okay, materials, writing tools na kailangan natin, siyempre, susulat natin ito sa typewriting. So, ang kasunod na materials natin, library, kung wala naman tayong library, so kailangan natin gumamit ng internet mostly. Pero sa internet, makikita natin yung mga library. Kung maaari, o sa internet, makikita natin yung makikita natin doon yung mga libro ng chemistry, at doon natin makukuha. Pwede din tayong kumuha sa mga journal, pwede din tayong kumuha sa mga leaflets o dun sa mga module, learning materials na naka-establish or naka-publish doon. Kukuhanin lamang natin yung pangalan ng pinagkuhanan natin. Ibig sabihin references para malaman natin na doon mo talaga siya kinuha. Procedures in the library. Hindi na natin talakayin itong library kasi kayo nasa bahay. Wala naman tayo sa inyong library o sa ating library. Meron dito na internet browsing is also allowed. So dun sa library may tatlo doong sa library natin may tatlo doong computer set pwede natin gamitin kung kayo dito. Pero ang pinakang main purpose natin ay para gamitin ang internet para ma-browse o makapag-surf tayo. So number 2 na procedure, find their physical properties such as the phase of matter, sila ba ay solid, liquid or gas, sila ba ay kung solid or liquid, sila ba ay natutunaw, nag-evaporate, kung sila ba ay liquid or solid, sila ba ay nakulo, ano yung boiling point, yung temperatura nila bago kumulo, ano yung dito sa melting point, ano yung temperatura nila bago sila matunaw kung sila ay solid, ano yung kanilang kulay, at kung posible ay malaman kung ano yung kanilang amoy. Number 3, get their chemical properties, molar mass, ano yung molar mass nila, chemical formula, and etc. So fill the table box if the given hydrocarbon is reactive to the given halogen. Doon fill the table per box if the given hydrocarbon, magre-react baga itong hydrocarbon na ibinigay ko dun sa mababa na nasa table sa mga halogens. Ang mga halogens ay yung mga non-metals na nadodoon sa left part of the periodic table. Check the box if it is reactive and put X if it is not. Okay? So ito na nga yung ating ipi-fill up. Okay? So chemical formula natin, gagamitin natin yung mga ano natin din, mga general formula. Gagamitin natin yung mga general formula na ibinigay ko sa inyo. Katulad nitong methane, ang chemical formula niya ang chemical formula niya ay CH4 dahil yung methane ay ang carbon niya ay 1, ang bond niya ay 4, so ang magiging hydrogen niya ay 4. So sa temperatura na Celsius, siya ay matutunaw sa temperaturang 45 degrees Celsius. Mainit-init, mataas-taas kaysa lagnat. 37 ang lagnat 38. Then boiling point niya ay 57. Kapag yung boiling point niya ay 57 degrees Celsius. Ang kanyang density ay per gram, pag tinimbang natin yung methane, per gram niya ay 0.76 ml. O kaya naman gram per ml, yung isang ml ay 0.76 or yung isang gram ay 0.76 ml. Hindi natin na so gram, so ito ay 76 gram per ml. Ibig sabihin kada isang ml ay 0.76 gram. Okay, physical state, ibig sabihin siya ba ay solid, liquid or gas. Okay, so gagawa kayo ng paraan yung kung ano yung inyong isusulat din
So sabihin natin na itong itong ethane ay 2. Ang carbon niya ay 2. Ano ang kanya magiging chemical formula? Okay? So i-fill up yan hanggang dito. Okay, next, molecular name, methane, solubility in water. So ang ilalagay lamang ninyo dito ay, pwede na dito ang check. Papahiin ninyo itong 1 to 26 na ito. Papahiin. Then solubility in water, natutunaw ba siya o lumalahok sa tubig? Kung lumalahok siya, checkan ninyo. Kung hindi siya lumalahok, lalagyan ng X. Kung hindi siya lumalahok, lalagyan ng check. Yung symbol na check. Then kaya ang kanyang vapor pressure? Vapor. Makikita natin ito sa kanyang properties. I-indicate ninyo sa, kumbaga, ibabrowse niyo sa internet, methane. Lalabas na doon yung kanyang vapor pressure, yung kanyang acidity, yung kanyang basicity, yung kanyang heat capacity, kaasiman, kaalatan or kapaitan, yung basicity. Then ito acidity ay yung kanyang hydrogen ion concentration. Okay, so hanggang dito yan sa design. Design. So design. Next, hydrocarbons reaction with other metals. Meron tayong, siya ba ay nagre-react sa fluorine or fluorine? Lalagyan lang ito ng check. Lalagyan lang ng check kung nagre-react at lalagyan din ng X kung hindi. X or check. Kung nagre-react sila. Okay, next, hydrocarbon existence in nature o naturally synthetically produced. So isusulat yung kung natural substansya. Tanggalin na natin yung natural. Susulat lang yung natural. Natural, then molecular weight 16. Meron itong unit, AMU, atomic mass unit, or G or gram. Okay. Uses, siya ay ginagamit. Makikita din niyo sa internet kung anong gamit ng methane. Naturally synthetically produced. Okay? So, iintayin ko ito. Bibigyan ko kayo ng 1 week bago ninyo ito maipasa sa akin. So, ngayon ay Huwebes 28. Ipapasa nyo sa akin yan ay 4 o kaya 5 ng November. So, lagyan na natin siya ng date. So, date assigned. Mali. Date assigned. Yan. Date assigned October 28. Then 2021. Then date submitted November 5 kasi walang pasok ng November 4 2021. Okay, so that's all for the meantime. Okay, so bye bye and good luck.